what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL Podcast sa Spotify. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-share, nag-follow, nakinig sa aming mga social media sites. And again, Quiz Gerald, another episode. Actually, first time natin magkakaroon ng guest na banda, di ba? May kanta na sila sa Spotify, pwede nyo rin silang stream sa YouTube. Welcome sa MYL Clinch Point. Yan, welcome sa MYL. Welcome. And bago tayo mag-start, syempre pakilala muna yung bawat isa. Pakilala tayo. Hello, ako si Martin Macapagal. Ang hawak kong instrument is keyboard sa bandang Clinch Point. And ako naman po pala si Austin. Ang hawak kong instrument is drums and percussion. Ayun. Ako po si Andy, ako po yung vocalist and I play the rhythm guitar. Yan, vocalist na tapos ako nagre-rhythm guitar tsaka ako yung pinakamabait sa buong banda. Robert Earl James Wallace, bassist ako dito sa bandang to. Praiser. Tsaka racist. Okay. Joke lang. Okay. Ay, may isa pa. Okay. Isa, absent si Kuya Kalo. Yung isa namin member, absent eh. Yung pinakamatanda sa amin kasi. Di daw siya pwede after 8. After, may curfew. Okay. Okay. Ililista namin, si Kuya Kaloy. Pwede nyo rin siya tawagin Tito. Tito Kaloy. Yun, sayang wala. Pero, syempre, hindi na natin patatagalin. Paano ba kayo nabuo sa band? Sino ba pwedeng story sa inyo? Originally, we started kasi nagbabanda na ako ever since I was young. Ito din, itong kapatid ko, this is my brother, just so you guys know. Matagal na kami nagbabanda, pero nag-stop ako after ko graduate because I felt like alam mo yun, suntok sa buwan kasi if you're gonna make it big in the music industry. So, tinigil ko na siya. And then eventually, when I was working, dun ko na-meet si Kaloy, si Tito. Okay. Tito ng banda. Ayun. Nalaman ko na nagigitara siya, so nag-start kami mag-jam. Jam lang kami. Nasagulat kami na yung music niya, similar to my music taste. Ang tinugtog namin nun, if I'm not mistaken, mga Silverstein. Okay. So, parang ako, inaya ko lang na parang, gawa tayong banda. Tapos yun, hanggang sa, pinasok ko na to kasi nga, eto, drummer namin, 8 years old pa lang nagda-drums na to eh. So, Bata pa lang talaga. Pinasok namin siya. Tapos hanggang sa, naging members na rin sila. We had a former member before, pero hindi magtugma yung sked namin kasi parang panggabi yung work niya. So, hanggang sa nag-leave ng band and then, napalitan na, napasok na silang dalawa sa amin. So, doon siya nag-start. Parang ang nangyari, noon pa man talaga, tumutugtog ka na. Tapos, at the same time, sabi mo nga si brother, yung kapatid mo is 8 years old pa lang siya, drummer na siya. So, ang nangyari, parang ikaw mismo yung nag-PM sa kanila. Nag-aya. Ikaw yung nag-aya sa kanila. Before, nung bata kami, drums talaga hawak ko. Tapos, nung nag-8 siya, sabi niya, Kuya, turuan mo ako mag-drums. Para pag tumanda tayo, magkabanda tayo. Tapos ang ending, tinuruan ko siya mag-drums, tapos saka ako nag-aral mag-gitara. Tapos, nagkatotoo naman, naging magkabanda kami, even up to now. Okay. So, ngayon, gaano kabilis kasi di ba pag nasa banda ka, kailangan talaga kasi ng connections yun eh. Yeah. Di ba? Paano nag-come up na nag-connecta kayo? Paano nag-come up paano yung naging first trial nyo dun as a band talaga? Ano ba? Siguro Nagkatagpo ba kayo ng music taste? Di ba kasi ganun importante kasi sa isang banda yun eh. Yung meron kang... Siguro sa school. Well, siguro sa Full House, sa Tamayan. Hindi. Music. Kaya nga, doon tayo nag-uusap-usap regarding music. I think the first is kasi nagkaroon ng event sa school. Tapos we had the chance to perform. Tapos parang, alam mo yun, it started as a band para lang sa performance nun. Tapos we continued hanggang sa naggagawa na kami ng original namin na songs. Yan, doon siya tuloy-tuloy. Merong event? Yeah. Foundation Day. Foundation Day. Parang nagkakaroon kasi ng Battle of the Bands. So kami, since, ako kasi, prof ako.
And yung si Kaloy din, yung leadista, prof din yon. Okay. So since prof kami, hindi kami pwedeng sumali sa Battle of the Bands. So sabi sa amin, pwede kayo maging guest band. Mm. So yun, nag-start kami as guest band. Tapos yan, hanggang tuloy-tuloy na siya. Alin? Oh yeah, meron kami naging event. Supposedly tutugtog kami. Yeah, last year tapos naging Overcrowded. magulo yung situation eh. So because of that, nung chance na namin tumugtog, hindi siya natuloy, naputol. Chaotic. Yeah. Yes. Okay. So, ang nangyari, dapat last year pa talaga merong clinch point. Yes. Parang nandun na dapat yung starting point ninyo. Yeah. Pero ang nangyari, because of some reasons, hindi siya natuloy. So, sabi niya nga kanina, parang naging, hindi na nag-continue yung event. Yeah. Tapos dapat tutugtog na kayo. Tsaka nagkaroon pa ng malakasang ulan. Yun na yun. Kasi, Parang familiar ngayon yan Diba merong mga event na hindi natutuloy dahil sa ulan? yun. Okay. Kaya kami hindi natuloy dahil din doon. Mm. Kasi yung mga sound systems, nabasa, nagkaroon ng problema. Mm. Yun. Literal may nagsaspark na. May nag-spark na. Meron na talagang Kasi sa venue yun, bawal ka magpasok ng mga outside drinks, outside tumblers. And tas- Kino-confiscate nila. Okay. Yun ang So, lack pagkakamali. of water yun, may mga hinimatay na. Doon na stop. Talagang talaga. Jump pack talaga, no? Okay. And then, because of event, nagkaroon ng chance na tumugtog or mabuo yung clinch point. Yeah. So, ibig sabihin, sa event sa school na yun, magkaka-school kayo? Prof, student. Parehas ng school? Graduate ako sa school na yun. Tas, ako naman, doon ako nagtuturo. Graduate din ako doon ng pangalawa ko kasi yung una ko ibang school eh. Graduate ako sa unang school and then nag-aral ako doon. Graduate ako doon, tapos doon ako nagtuturo. First batch, top 1. Mo nang i-include yun. Dapat nga humble lang tayo, di ba? So, okay. So, sa isang school lang talaga kayo galing? Yeah. Okay. Ito. Okay, so, yun na, clinch point, nag-start na yung band ninyo. Sino naman nag-isip ng clinch point na pangalan? Yung clinch point, again, yung si Kaloy, kasi parang naisip lang namin na parang usually nagsastart yung names ng band pag two random words na pinagsama, right? Parang urban dub, ganun. Eraser, heads, diba? So parang kami, nag-isip lang kami ng two random words, tas nung wala kaming masimulan, sabi namin, ano ba yung similarity natin? Tapos yun, nagmamuay thai kasi kami, martial arts. Kayong 5? Ito. Ito. Kasi siya yung pinaka-recent. Recent. Yeah. Siya yung pinakabago. Pero lahat kami nagmamuay thai. Meron kayong- Move yun sa Muay Thai, yung clinch. Yung igagrab mo yung sa may back of the neck. Oo. Yun. So doon nakuha yung clinch. And then, naghanap na lang kami na dudugtong. So yung point. Yeah. Yung reason. So what's the point of all of this? So ang nangyari pala, kayong tatlo, including si Kaloy, Apat siya, yeah. marunong kayo mag-Muay Thai. Yes. And then, yung clinch kasi na word is a move. Tama, Yes. is tawag dito, yung It's a technique. technique para clinch yon. Tapos yung point, Constrain. Wala, random. random word siya, clinch point. Yeah. Okay. So unique Unique yung parang galing ang amazing ng pagkakaisip ng Guys, kaya pag may nag-aaway-aaway sa amin, mahirap na. Yun. Kailangan talaga stick kayo. Oo. Kaya mabait lang si yung kanilang pianist, di ba? Okay, sige. Okay. And then pag-usapan naman natin yung as a band naman, kamusta yung experience ng unang tugtog nyo? Sige. Sino pwede kwento? Yung unang tugtog ko with them, saya kasi first time ko tumugtog ng ganong karaming tao. Kasi nga, bilang isa sa latest member nila.
Sila nakatugtog na sila before sa ganong crowd eh. Ako first time ko. Ang saya kasi buhay yung crowd. Tapos ang daming bata na nakiki-jam na Sumasabay sa so hindi na nila alam yung tinutugtog namin yung Silverstein. Malay nila dun. Oo, syempre. Malay ba nila doon, no? Tsaka kami yung maingay. Oo. Actually, may nagsabi nga sa amin before na kung hindi daw kami tumugtog, hindi humility aside, Okay. kung hindi kami tumugtog, medyo patay kasi yung crowd. Kaso, ngayon, meron kaming tinugtog doon, a certain song, doon nabuhay yung crowd. Pero Doon kami naban. doon kami na ba? Okay. Ang nangyari pala, dun, syempre masarap nga naman talaga sa feeling yung nagpe-perform ka, hindi na-appreciate ng crowd mo. Yeah. Kasi kaya nga tayo nagpe-perform to lift up the soul of the crowd eh. Kasi kung patay nga naman yung crowd, anong silbi nung Kaso, nagpe-perform ka pa? ang pangit doon, kasi, pagtugtog pa lang namin, unang hirit pa lang na ganun, alam na nung crowd eh. Buhay agad sila. Ang problema, Oo, na-hype ng sobra yung crowd. Eh, di ba nga, again, maraming students. Teka, sige sabihin na natin kung anong song. Ano bang song yan? Bakit? Ere. Okay. Pero ginawa namin rock. Oo, ginawa namin ng rock na version. So, parang, sabi ko pa nga doon, kasi, di ba, vocalist ako. And, very risky move eh. Muntik nga kami ma-stop daw eh, sa stage na yun eh. Pero, matitigas mga mukha namin. So, sabi ko, parang, guys, the next song, I know you guys know this. So, sabayan nyo na lang ako. Especially on the parts that I cannot sing. Okay. So, pagkakanta ko ng chorus, diba, parang, diba, nakaka, and then I'll stop. Yung crowd yung nagmumura. So, simula, yun. Yeah. Oo. Doon kasi nag-start school event. Ito naman insight ko dyan. Actually, there's nothing wrong about doing what you like, di ba? So, sana dapat una pa lang sinabi na sa inyo. Sinabi ba sa inyo nung una pa lang? Hindi namin sinabi na tutugtugin yun. Hindi namin sinabi yung lineup namin. Yeah. Pero tinanong nila yung lineup nyo. Nagtanong sila. Nagtanong sila pero hindi namin. Nagbigay kami ng ibang songs. Tapos iba yung Clinch point nga, no? May move nga. Okay. Yeah. Okay. And the certain reasons din. So, kasi talagang, parang kung titingnan ko lang naman siya, it's a part of community siguro. Pwede kong sabihin na it's a part of community na dapat nating din binibigyan din ng pansin na although, yes, it's at school. Talagang dapat ang school is natutunan dapat natin yung mga tamang asal or what. Okay. Pero nandun kasi yung tipo na hindi mo rin kasi matatanggal yung reality na kahit naman hindi natin kinakanta yung kanta na yon, still, ginagawa pa rin naman yun ng student. And at the same time, Diba? sabi ko nga, even though prof ako doon, Oo. during that night, I'm not a prof. I was a performer. Tama. So, Oo. I agree with that. Artist tayo that time. Oh, I agree with that. Kasi, yes, pwede mo naman sabihin na it's a school, yes, dapat nandun yung pinakatamang moral or asal or what. Yeah. Pero, in reality, hindi natin matatanggal talaga sa tao yun. Actually, ang tingin ko naman, yung school na yun is hindi naman siya preschool. Di ba? So, ibig sabihin, kahit naman hindi nyo College kantahin nga yun, College yun. di ba? So, kahit hindi nyo naman kantahin yun, yeah, paglabas familiar nila sila ng crowd na yun, Yeah. hindi na, alam nila yun eh. Yes, exactly. Ayun ang mahirap sa atin kasi, hindi tayo masyadong bold about what happened. Oo, Tsaka they hindi make rin- it taboo. Tsaka hindi rin siya religious school. Tama. Yung about hindi siya Catholic school and kung ano man sekta yan. Hindi siya school na kung ano sekta yan. Okay. Ano siya eh? It's just a school. It's just a School, school. oo. Ordinary school. Okay. So don't get us wrong. Okay? It's not so good. So don't get us wrong kasi ang amin lang naman is to tingnan din yung isang side na as a performer. Yeah. As an artist kasi importante to express our expressions at the same time wala kaming ginawa doon, hindi namin intention na murahin kung sino man yon. Actually, wala kaming intention. That's what I did. I did Yes. not speak any explicit words. Kaya nga sabi ko, nakaka, and then I'll stop. So that I won't say anything wrong. Humihinto talaga siya that time. Oo. Yeah, for fun. Yes. Tama. So it's a night na kung saan gusto nyong
i-express yung event at the Yeah. same time they are doing their job as a performer. Yun. So ang nangyayari, yun kasi yung nababato nila sa tao. And I know at naniniwala rin ako na lahat ng mga students na nandun is hindi para manggulo or hindi para murahin kung sino man sa kanila. They're expressing their feeling about that song. Yun Yes. talaga. It's more of expression. Tama. They are Tsaka, expressing. nasa lyrics ng kanta yun. Tama. Love song yun Oo. na nasa lyrics ng kanta. Ano siya Heartbreak kumbaga, yung mura na yun, yung pagmumura na yun is more of dahil sa nararamdaman mong pain. Expression niya. Okay, hindi para murahin Yung paligid. kung sino yung paligid or what. But kahit ano pa man 'yan, na sinasabi lang namin or kinasabi lang namin kung ano yung pwedeng maging side din ng artist or mga possible na artist na pwede ring tumugtog sa isang event. So, yun lang naman yung amin doon. So, after that night, 'di ba? After that night is yung feeling na tingin ko nandun na yung feeling na gusto ko nang ituloy ito. Yeah. Doon ko nakuha yung parang calling eh. Kasi parang, sabi ko nga, I've been playing since I was a kid. Mm. Tapos kung saan na kami, nakatugtog na ako sa Pangasinan, nakatugtog na ako sa... Basta, malalayong lugar na. Yeah. Bale, ang dami na naming natugtugan. Personally speaking, ako, nakatugtog na ako Pangasinan, Mandaluyong, Makati, Quezon City. Mm. Pares kami. Tapos, pero I never got that feeling until nung gabing yun. Parang, before ko tanggalin yung strap ng gitara, people were cheering. Tapos parang, dun may bumulong sa isip ko na parang, ito yung para sa'yo, man. This is what you have to do in life. This is our calling. Yun. And actually, that opportunity, it gave us that event gave us a new opportunity eh. Afterwards kasi, tumugtog dun sila Sponge Cola. Okay. Mm. Yeah. Tapos, merong promise si Eldon like, sige, this video will be uploaded ng 2:32. Specific time. 2:32 a.m. So, ako, once I got home, hinihintay ko lang mag 2:33, tapos ibabash ko kunwari siya. Pero actually, all respect, kasi ever since I was young, isa si El sa mga pinaka lino-look up ko Okay, oo. with regards to pagbabanda. So yun, nung nag 2:33, parang pagtitripan ko lang, talagang I was just in the mood na parang si Raulo, ganun. So parang chat ako sa Sponge Cola na page, parang 2:33 na, asa na Yael Yuzon, ganun ako. Nasaan na yung pinangako mo? Trip lang. Okay, And then okay. nagulat ako, nag-chat siya, parang nag-send siya ng screenshot na na-upload na pala yun an hour before. Kumbaga, parang may publishing problem sa Facebook. So, Okay, oo. sabi niya, hindi, internal Facebook issue. Sabi ko, haha, joke lang. I was just kidding. Pero sabi ko, kudos kasi ang galing ng performance niyo and ang galing niyo magdala ng crowd. Ah, Tapos okay. eventually, nag-chat siya ulit na parang, do you guys have Spotify? And during that time, wala kaming Spotify eh. Sabi niya, Facebook lang. sabi niya, I only listen to your song sa Facebook page nyo. Sabi niya ganon. Sabi ko, I'm scared to do it. Kasi syempre, we're a small band eh. Hindi naman kami sikat eh. Yes. So sabi ko, what if mag-upload kami and then eventually may mag-claim that that song is theirs? Kasi mas malaki sila nung palag namin. Okay. Tapos sabi niya, alam mo bro, mas matatakot pa ako mag-upload sa inyo kung sa Facebook kaysa sa Spotify. Tapos tinanong niya yung number ko. So yun, tumawag sa akin si El mismo. Tapos yun, he was the one. Napakabait niya. Yeah. Oo. He's yun so yung- kind. Hindi talaga, oo. So yun yung parang... Killing to the bones. Yun yung parang... Solid ah. Siya yung nag-advise na, this is what you guys do. Maghanap kayo ng aggregator, ganito, ganyan. So yun. Yeah, hanggang doon na kami nakapag-start mag-gano ng Spotify dahil sa mga advice din talaga ni Yael. So, Thank yun. you. Okay. And thank you, Yael, if you're watching or if you're gonna be watching. So Kudos to you. okay, himayin ko ng konti yung mga sinabi ni Derek. Ang nangyari pala after that night, tama yung sinabi mo kasi na there's always a calling in every person na kung saan ka tawagin kasi. Naniniwala ako na lahat tayo meron tayong purpose in life. Hindi natin alam kung nasa band ba yan or nasa dance industry or rap industry or what, but there's something as a person na meron ka dapat purpose dun sa ginagawa mo. So, kay Derek kasi nakita nila yon as a band. At the same time, Tama. on that night, guys, tumugtog sila kasama yung Sponge Cola. And Sponge Cola, we all know what Sponge Cola is. So, ibig sabihin, alam talaga natin. Napakalaki.
Yes. Lahat na tayo actually. Yeah. Actually, Diba? Kumbaga childhood na ano natin, Oo. childhood Ano pa sila idols eh, natin yun. yung song nila, yung Una. Kasi maraming hindi familiar sa Una. Oo. Pero that's an old song. Pero dun pa lang fan na nila ako eh. Oo. Kaya nga sabi ko nga, ano ko yun eh, parang isa talaga siya sa pinaka-nilulungkot Pero ko sa OPM. ang most requested sa amin dati, yung Jeepney. Oo. Yun yung kanta. Kina-cover din namin yun. Kina-cover namin yun. Yun yung unang-unang kanta na na-cover ko sa kanila. Yun. Diba? Yeah. And on that night, guys, si Quiz Yael, di ba? Yuzon, which is the main man ng Sponge Cola, they ni-reach out si Derek at the same time. Nung gabi na yun, syempre, what a experience. Kasi, big shout out din kasi kay Yael. Kasi, biruin mo, as a big artist na sa industry natin, he look up. Yeah. Tsaka just to add, CL sobrang humble. I mean, kasi parang sabi ko, sorry man, nasa starstruck ako. Okay. Kasi sabi ko talaga, dude, bata pa lang ako, ina-idolize na kita. Tapos sabi niya, dude, I'm just another guy. So, hindi mataas yung tingin niya sa sarili niya. Okay. Doon sobrang nakakabilib talaga kasi for someone na mataas na yung naabot sa music industry, hindi siya nag-hesitate mag-reach out sa mga nagsa-start pa lang. Tama. Napaka-down to So, earth. yun. Oo. Bastos. Okay. Okay. Mas maliit pa rin ako. Oh, okay. So, there's an insight on that. Sa lahat ng mga artists natin or mga pwedeng sabihin na natin na mga big names na sa industry kinabibilangan nila, ang sarap lang sa feeling kapag humble ka, no? Ang sarap lang sa feeling na meron kang na-inspire na tao na which is gustong ding yapakan kung nasan ka ngayon. So, ang sarap lang sa feeling nun. Kaya kung ganun kayo, if ever I diba? make it big, Yes. I'ma be the same as him. Yes. So, hindi ako mahihirang tumulong. Pero ako rin, kahit ako kung maging ganun kami, hindi ako mangyuyurak ng tao. Tama yan. Tama yan. Ayoko yumurak ng tao. Instead, tutulungan ko sila pa. Yes. Parang tatapakan mo siya. Tatapakan mo siya, Sorry. sisira mo Mamaliitin siya. mo siya. Sorry. Hindi ko kasi, alam mo naman, hindi ako ganun kagaling sa mga Okay. terms. Yabang mo Okay. So, ganito. And then, at saka ang masarap din kasi doon, ang maganda rin kasi sa inyo as a band, kasi nandun na kasi yung payo eh. Yeah. Di ba? So, kung... Si Kaloy. Di ba? Akala ko Hindi hindi. kasi for Nandun na someone, yung tito de. Nandun na yung payo eh. Yeah. Na, ito na yung gawin nyo, dude. Ito yeah, na yung gawin nyo. tsaka for someone na nandun na sa industry, of Tama. course, he knows better. Tama yun. Bakit hindi makikinig, Tama. diba? Tama yun. Yeah. Yes. Proven and tested na. So, Kaya sabi ko, kahit sa future, kunwari lang, umabot na tayo sa rockstar status, oo. hindi ako mahihiyang sabihin na si Yael yung unang nagbigay ng advice Yun. para maabot to. Oo, man. Oo. As a band, di ba? Tsaka siya talaga nag-advise yun lahat. he said, personally, siya nagsabi na, your music is nice. So parang dun palang kinikilig na ako eh. Oo. Tapos, Na- plus factor na kasi Yes. nag-advise pa siya. Tama. Wow. That's a word talaga. That's a word talaga na Big word. Yan. Tsaka galing na kasi sa mga idols natin yan, sa mga lodi natin yan eh. So, ang sarap lang talaga sa feeling na maka-experience ng gano'n na tipo na isa siya dun sa nilook up mo at the same time merong nagustuhan yung music mo. At the same time, hindi lang nagustuhan yung music mo, gusto ka rin niya mag-excel. Yun yung masarap doon, guys. Di ba? Solid. Oo. We were too scared to take the risk eh. Oo. Kung hindi siya nagsabi na, hindi man, kapag nag-Spotify, magkakaroon kayo ng digital footprints and whatnot. So, it's safe, sabi niya ganun. Kaya, yun, push through kami. Yun. Sobrang thankful kami sa kanya. Ayun. So, thankful kaming lahat sa'yo, Yael. Okay. So, Pakiulit. okay. Thank you, Tito Yael. Yun. So, thankful kaming lahat, actually, syempre sa songs na ginawa ng Sponge Cola. Of course. Because your song, so lahat ng mga songs ninyo ay naging parte na po namin. Di ba? Eh, makanya-kanya namin experiences. At the same time, ngayon lang sa akin na-reveal, sobrang nilook up kita ngayon. Yeah, sir. Sobrang nilook up ko yung Sponge Cola yun. Nung time na, lalo na ngayon, na sobrang narinig ko sa kanila na may ganong aspeto ka pala, Sir Yael. So maraming salamat sa inyo. So moving on, guys. Paano kayo nag-start
bumuo ng isang tema ng song? Most of the song creation ako talaga. Okay. Ideas. Mabilis kasi akong mabilis kasi akong magsulat ng songs. Parang meron akong song, it's about yung kunwari hindi pa si girl sasabihin hindi pa handa. Ganito kasi yan. Yung wife ko is a Okay. big fan of Ben and Ben. Tapos kung anong group sa Facebook yung ina-add niya ako sa Ben and Ben. Even though I'm not really an avid fan of Ben and Ben. I respect them pero hindi talaga ako, kumbaga it's not my thing. Oo. So, pero inad niya ako kasi nga fan siya eh. So inad niya ako doon and then syempre lumalabas sa newsfeed ko. Parang nag-release sila ng music video. So parang ako, sige nga check ko nga kung ano meron. I tried listening pero it's not my thing. So what I did was nag-scroll ako through the comments. Tapos meron doon, parang the concept of the song is you try to confess kasi baka gusto ka rin. So ang dami nagsasabi doon na parang, oh Ben and Ben, thank you. Dahil sa inyo, umamin ako sa crush ko. Crush niya rin ako, so ngayon kami na. Ang daming ganon. Okay. Tapos may isang comment doon na tumatak sa kokote ko na parang sabi, thank you Ben and Ben, because of you, I had the strength na mag-confess. Ang sabi niya sa akin, hindi pa daw siya ready. Pero after 3 days, nalaman ko may boyfriend na siya. So parang ako, oh ano, bakit ang girls kapag nagre-reject, they always say, hindi pa ako handa. Hindi nila Pero diretso. after ilang Oo. days, okay. Bakit hindi nila diretso na, hindi, ayoko sa'yo. Okay. Right? So, because of that, naisip ko lang yun. Sulat ako ng kanta. Siguro parang 3 days lang, meron na akong bagong song. Yung lyrics niya is parang, hindi ba't sabi mo na hindi ka pa handa? Ba't nalaman kong umibig ka na ng iba? Which is in Spotify right now. Okay. Anong title? Hindi pa handa. Okay. So, spatan nyo na, di ba? Stream nyo na yon guys. Bago pa mag-road to millions yan, kayo na dapat ang mauna. And then, yun nga no, ang galing lang ng exploring mo ah. No, maano talaga. Kasi, nakita mo pa yun, nakita mo pa sa comment yun, di ba? Oo, Parang tapos- ang galing lang ng observation. So, nakuha ko yung insight doon na, dapat talaga as an artist, nag-o-observe tayo. Yeah. Kailangan natin na-expand yung observation natin, guys. Tapos ngayon, there's this song I'm working on right now. Hindi pa siya hindi pa siya tapos. Pero I'm working on it. Tapos ko na yung lyrics. Hindi pa lang namin nare-record. Okay. It's about a guy na hindi kayang mag-confess. So, dinadaan niya through music. Okay. So, parang ang lyrics niya is something like, idara na lamang sa kanta, wala naman akong ibang alam kung di ang musika. Ganun. Okay. Wow. Sarap. So, stream nyo na talaga sila, guys. Ganun pala talaga yung, ang galing lang kasi yung observation talaga doon. More on experience. Yeah. At saka, nanggaling mismo sa tao ah. Kasi parang, Galing yun talaga nga sa yung, tao. I think it's a gift eh. Parang, even though I'm not in the situation itself, O yun. kaya kong gumawa ng lyrics because of that. Basta naisip ko, magagawan ko agad ng kanta. Yun yung gift ng isang artist talaga. Yes. Kaya minsan hindi natin naiintindihan yung ibang nasa industry kasi gift nila yun eh. Wala tayo nun eh. Di ba? So, yun nga, parang totoo rin kasi yung time na magkaiba kasi yung vision ng tao. Kung ikaw artist ka, may vision ako na ganito at hindi mo nag-gets, ibig sabihin, hindi lang tayo magka-frequency. Yeah. Yun nga. Okay. I believe that. Di ba? Totoo yun. So, ito naman, yan, as a nasa keyboard ka, di ba? So, yung mic yan. Pakita lang kung nakabukas, naka-open siya. On lang yan. So, okay, tatanong ko lang, sa tingin mo as a band, paano nabibigyan ng color ng keyboard yung isang song? As a kasi ganito okay, bibigyan ko kasi ng bakit ko na itanong yun, guys, kasi syempre alam naman natin na hindi lahat ng banda may keyboard eh. So para din malaman natin bakit ba kailangan natin hangga't maaari kung meron namang pwedeng mag-keyboard sa inyo, bakit ganon? Kumbaga, hindi, epal lang talaga ako dun. Okay, so magbabalik po kay Mohel. Cut po. Joke lang. Okay. So, Quiz, kinakabahan magsalita. Okay lang. Hindi, pero parang lang din siya eh. Parang kulang din yung sounds if ever. Kumbaga, foundation din ng music talaga.
kulang yung isa ganito, parang ang off ang off tugtugin parang kulang sa tenga kumbaga. So ayun, parang ano Kumbaga basically ear candy. Tama. Oo. Yeah. So sa sinabi niya pa lang na parang kulang, I agree on that. Kasi mahilig din akong sa mga banda na merong keyboard talaga. And I'm a really an avid fan ng mga taong nagki-keyboard. Yan. So fan muna ako. Fan muna ako, guys. So ito naman sa drums. So 8 years old pa lang, no? Talagang Yes. sabihin ko na pwede ka ng born ang tawag doon? Born pumalo. Born pumalo. Diba? Born to, ang tawag doon, may tawag doon. Kasi before, nagagalit. Away. Sige. Kasi before, nagagalit pa yung grandma namin, yung lola namin. Okay. Kasi si grandmom namin is siya yung nag-sponsor. Oo, siya bumili lahat Parang ng sabi niya lang instruments. kasi parang, Ma, bilang mo ako ng drums. Oo. So sabi ng lola namin parang, bibilang ko kayo tapos hindi Hindi mo naman niya gagamitin. magagamitin. Okay. With matching expression pa eh. Pero sa pagdadrums kasi, gusto kong bigyan ng rhythm, gusto kong bigyan ng beat, gusto kong bigyan ng puso ang banda. Kasi kung may tunog ka naman, kung wala ka naman beat, wala kang puso. Oo. Sa tao kasi ang nagbibigay ng beat is puso. Grabe naman. Wow. So paano yung mga acoustic sounds walang puso? No, hindi. Kasi, Nung sa ating kasi mga- full band tayo, yung sa bro. ating musika, kapatid. Sa musika namin kasi. Walang talaga. Okay. Sige, tama yun eh. Yung beat, okay. Then, sa drums kasi, ito yung ano ko eh. Kumbaga, first love. First Percussion love. talaga. 8 years old ba naman, umibig na eh, no? First love talaga yun. Okay. Pero ngayon primary love niya manok eh. Ano? Okay. Nagsasabong. Okay, sige. So yun, ayun yung pinaka, tama naman si ano pangalan mo, bro? Austin. Austin, si Austin na, si Chris Austin na, talagang ang lakas ng epekto ng drums. Ako naniniwala ako diyan na kapag yung na kapag kayong drummer mo medyo hindi ganun ka-passionate sa ginagawa niya, ang gulo ng banda niyo. Totoo. Tsaka kasi sa totoo lang, even with drums, pwede niyong palitan agad yung genre, depende lang sa palo niya. Ang laking impact talaga niya sa Sobrang tunog. laki. Dalo mo yung parang pagka mali yung magda-drums, Oo. ang laki ng epekto talaga nun. Parang Kaya, lesson di ba? learned. Yan. Huwag ka na daw magpapalasing So, bago solid. tumugtog. Yan. Salamat, quiz. Salamat, quiz. Sa ano naman sa bassist, eto ako naniniwala ako bassist, ang passionate sa bassist is very rare. Very rare talaga yan. Kaya, ako ang hirap humanap ng bahista. Ang hirap humanap niyan. So, bakit bassist? Bakit bassist? Ano talaga eh, dati akong bassist. Nag-start ako bassist nung high school. Tapos, na-try ko mag-guitar. Ang mahal ng bass eh. So, guitar ang una kong nabili. Nag-gitara na lang ako. Tapos, nakilala ko sila. Gitarista talaga ako. Kaso bubugbog na ako. Pagtutulungan. Okay. Hindi, joke lang. Wala silang bassist. Sabi ko, medyo marunong naman ako mag-bass. Medyo marunong, pero halingong wala. Ang galing-galing ng bassist nila. Sabi, jam ka nga sa amin. Jam ako sa kanila. Okay na yan. Sabi gano'n. Nagulat kami. Kasi sabi niya, di ba, parang, hindi marunong ako konti. Tapos nagulat kami, parang, unang sabak pa lang niya, ang swabe na agad ng tugtog niya eh. So parang kami, nagsisinungan ng puto, marunong naman pala. Masay pala to eh. Okay. Kasi ilang years, siguro 15 years ako hindi nag-bass. Yun nga yung lagi kong sinasabi na kung nasa sayo talaga yun. No, totoo yun. I agree Kung with nasa that. sayo talaga Pwedeng maging yun. rusty ng konti yung skills, pero hindi mo mawawala. Hindi mawawala. Kumbaga sa mga napapanood natin, 'di ba? 'Di ba sa mga movies, 'di ba? Di ba ewan ko kung nakapanood na kayo ng ganun. Yung tinatawag na hidden master na 'di ba yung merong isang bida na pupunta pa sa bundok para lang kilalanin yung master niya. Parang ganun kasi yun eh. Kahit pa basta may gift ka, kahit sabi mong ilang taon niya nawala, Nandun pa rin siya. nandun pa rin. Yun, parang ganun. So, na-share lang namin. So, sa ano naman, sa vocals naman, parang bakit ka nahilig sa pagkanta?
As an main man ng Clinch Point? Hindi ko na alam kung bakit ako nahilig sa pagkanta. Pero I remember I was singing when I was young. Bata pa lang kumakanta na ako. Lalo na yung kantang Adrian. Yeah, The Calling. Kasi bata pa lang ako eh. Kumakanta-kanta na ako. Pero before kami maging Clinch Point, guys, just so you guys know, galing kami sa ibang genre. Yun. Yan. Yung basis namin sa new metal, ito, si keyboard is more on mga church songs. Yung leadista namin, pang old school na rock yun, mga Guns N' Roses. Oo. Yan. Halata naman. Oo, ganun yung style niya eh. Ito is groove metal, mga Lamb of God. Yan. Okay. Tapos ako deathcore, Magkakaiba metalcore. kami talaga. So mga growl Solid. and scream. Pero alam mo yun, parang we just adjusted to kung ano yung gusto ng masa. Parang gusto nila ganito, nag-down kami ng tunog. Hindi naman nag-down eh. Kumbaga, numipis kami from Mas mabigat. nag-expand. Yeah. Pwede kong sabihin na nag-expand kayo. Nag-expand kami from one genre to another. Yes. Kaya nga yung tunog namin, I could proudly say na medyo iba yung tunog. Okay. Kasi halo-halo siya ng iba-ibang genre. Yun. Pero with regards to my singing, I've been singing since I was young, pero I don't remember kung paano nag-start. I just know I love music simula bata pa ako. Okay. Yun. So, solid din. Kasi talagang kayo magkapatid bata pa lang talaga. Ever Solid, since. solid. Kung hindi nga siya siguro nagpaturo ng drums, baka drummer ako ngayon. Kasi drums talaga una ko eh. Baka magkabaliktad kami ng mundo. Drummer ako, and then sabi niya, kuya, turuan mo mag-drums. So, ayun, tinuruan ko siya. Tapos saka na ako nag-aral Yun. ng gitara. Tapos, may iba ko lang. Yung drummer na isa sa mga nagturo sa akin, Sumalangit Nawa. Okay. Kasi isa sa mga activist ni Pinoy that time, binaril siya. Patay. Okay. Dapat di mo na in-include yan. Baka mamaya mabaril ka rin. Pero yun na nga. Isa sa mga inspiration ko yun. Kasi out of nowhere, tinuruan niya ako kung paano magbasa ng... Kumbaga yung, di ba nagpaturo siya sa amin, ang tinuro ko kasi sa kanya is yung basic. Lang, eh. Tugtugpak. Basic Pero yung mga pang-advanced skills, yun na yung nagturo mostly. So pag-usapan pa natin yung mga iba na pwede natin mapag-usapan about Clinch Point sa pagbabalik yan ng Meet Your Locals. Yo, what's up? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL Podcast sa Spotify. Siyempre, continue tayo. Di ba, napakasulit yung usapan natin. Di ba, namin na-catch up in just a few minutes lang, guys. Magtutuloy-tuloy tayo ngayon. Pag-usapan naman natin yung mga influences nyo. Okay, parang sa bawat isa sa inyo, sino yung talagang naging influence ninyo or naging favorite nyo na band or bakit kayo na parang ganun yung jazz or what? Sa akin, naging influence ko talaga. Kumbaga, yung father ko talaga and sa kuya ko. Kumbaga, halo-halo rin kasi yung genre ko. Sa father ko, like, gusto niya yung mga bread songs na mga makalunga. Kasi sa kuya ko naman, more on red jump, gano'n, mga red jump suit. So, about 20s na yung mga emo songs talaga. Emo songs. Kumbaga yun din nagustuhan ko all time. Yan din yung laro ko eh. Actually, dalawang yung second hand tsaka yung red. So ayun, napaano rin ako kasi kantong ano na lang, pati na lang yung mga kaedad ko na nakaka-appreciate talaga ng ganong songs. Gabi. Sige nga, dito pa naman kami. Pasok ba ako? So, yun parang tama naman talaga. Kasi kalilitan talaga yung songs talaga na medyo hindi na-appreciate talaga yung mga gano'n. Pero meron pa rin naman. Pero it's not the same as before. The same as before na parang katakali talaga. Hindi mo yung general ng tugtog. Diba? Solid yun. So, kumbaga, yung mga ganun kasi, wala na akong narinig. Madalas na lang, pero
Piling na lang yung mga tao talaga. Madalas pa-frequent. Hindi, as in sa age ko kasi. Bata. Ay, wow. Bakit? Ang bigyan bunso. Pamilya isang bata na Isang Spotify na kasi yung tayo namin eh. Hindi na naman. Kumbaga, pinaka-influence na yung father currently. Kuya ko. Then, sa pinaka Type of music. Type of music. siguro sabihin na natin kung artist siya or sa band singing. Hindi naman. Siguro yung ano, of my sin. Ay, wow. Wise and men. My sin. Talaga Siguro sila. hindi ko siya masyado as a bata. Oo nga eh. Pwede na ako kuha ko yung humor. Nagulang ako doon. My sin. Di ba? Ayun, kumbaga, Ano yung foreign? Yeah, for it. As another you. Ang tayo ang foreign local. Sa local naman. Sa local, parang Clinch po eh. Sige. Sa local. Hindi, actually lahat ng mga, yung ano, sugar free. May dance sobrang, ano kayo, talaga yung dahil dito sa mariwala. Favorite song ko sa kanila yung burnout na song nila. Kumbaga, ang deep kasi talaga ng meaning pagkaka-express niya doon sa kanila. Parang na, ano talaga ako. Kumbaga, parang overwhelmed din siya sa kanta. Parang na-experience. So, tumama tayo kay Austin. Pinaka-inspiration ko ako through international mo na. Okay, international tayo. Sa international mo na, meron akong dalawang band ng pinaka-influence. Kung magkasuma ako ng playlist mo. Okay. Unang-una Love God, Okay. So, which is Chris Adler. Okay, Kudos Chris sa'yo, Chris Adler, kung manood ka. pero sabi talaga, ako gusto mo. Hindi, para sa Translator naman siya. Ano? siguro para sa'yo, nasa-subtitle tayo. Gusto ko na English. Love God kay Chris Adler. Okay. Then sa local naman, ang pinaka-influence ko is the Sadie. Sadie. Cat Taylor. Say night. Say that. Say night. Cat Taylor. So, did yun? Come on! To slave! Oo nga, Cat Taylor, no? Cat Taylor. Kudos sa'yo. Nakakaintindi ka Tagalog alam ko. Sorry. Siya na naman, si... Kasi nga sabi mo, I've been in different genres. Before kami magpumasok sa ganitong tanong talaga, especially sa mga international bands, ang mga pinapakinggan ko is, Suicide Silence, Bring Me the Horizon, yung mga Pray for Plagues pa na album, mga puro Scream, Ground, ganun talaga. Tapos, nag-shift ako ng genre just to ma-please yung masa. That's when I started listening to local bands. And pero sabi ko nga kanina, hindi ako napapalakas kay Sponge Cooler. Pero totoo, honestly, one of the major influences namin in the music scene is yung Sponge Cooler talaga. Kaya if you were to hear even yung high school namin na song, parang ang kinuha namin na gusto namin or ang goal namin na maging kasing tunog is yung nakapagtataka ng Sponge Cooler. Okay. Yeah, ganun. So, kung sa local kasi, if I'm writing Tagalog songs, gusto ko Sponge Cooler yung datingan. If I'm writing English songs, gusto ko si Urban Lab or si Franco. Okay. So, yun. Kung yung Sponge Cooler para ako bandang, i-shuffle mo siya sa playlist mo. Talagang Yeah. Magugulat talaga Gulantang ka talaga. If na-shuffle yung tatlong genres na yun, yung tatlong bands na yun, that's what you'll hear sa amin. That's Cringe Point. Sorry. Si ano yung pinaka... Si Earl James. So, bands. Imagine Dragons. Wow!
pero joke lang. Gusto ko yung code nyo, ha? Okay, pero, hindi, joke lang, Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine, Incubus. Ay, hindi talaga tutugan ng, gusto ko. Mga Gen Z, Hindi, ano na, basta na ako. May gawin ka na. 5 years ago. Tapos sa local, Quezon, Sky Church, Lightcast, yan, mga local. Siyempre, kids. Oo. Yung genre ng mga tito. Yung mga tito. Ayaw pa ang ganyan. So, nakita natin yung mga influences. So, tignan nyo kung gaano kalupit yung magiging resulta ng mga ganong influences at the same time. Yun yung maririnig yung taste ng Pinch Point talaga. Wait lang, si Kaloid pa. Si Kaloid. Guns N' Roses. Guns N' Roses, Bon Jovi. Yun nga eh. Led Zeppelin. So nakita natin guys, sa lahat na yung ng MYL, magmula sa vocals hanggang drummer, or nakikita natin yung timpla ng genre. So kung pakikinggan natin yung Pinch Point, may kita niya talaga yung kung paano nila minasa or paano nila niluto yung isang song bago nila nilabas. Kaya napaka-solid mo. Yung ang laki kasi ng factor kapag may influence mo talaga. Kasi ako naniniwala naman ako na hindi kang, ano ba, mahilig ka sa rap song, tapos biglang magagawa ka ng mga acoustic song na parang hindi siya magtutugma. So, yung influences, ang laking bagay kasi yun. So narinig natin yung influences nila. So makikita niyo talaga kung yung klaseng song yung pwede nila na mailabas. Diba? Tapos napaka-solid yun. So, after, pagka gumagawa kayo ng song, asahan, okay, asahan, ano naman yung naging struggle ninyo? Bilang bago sa atin, ngayon wala kami sasara sa immersion ng paggawa ng kanta. I think the biggest struggle that we have is yung time. Time. Kasi yung availability ng isa't isa, it's not that easy. Ako, So, I get to work hanggang 9 p.m. So, sila, most of the time, available naman sila ng Ganitong oras. ng gabi. So, yun, mostly it's gonna be that time. So, ang ginagawa namin, if we're looking for music, i-record namin separately. Let's say mag-record siya ng log file ng bass. Tapos isisend sa akin. Ako na bahala mag-edit, mag-mix ang system. Sa region ka din. Yung ginagawa. Siya na rin lyrics. Yung paglabas sa nag-meeting ko na. Amen. Yung cleaning, ano yun. Siya na. Solid. kumbaga, batuhan lang. Babata na lang sa akin yung wave file, yung wave. Pagka nabigyan niya sa akin, ang gagawin ko lang is kunwari sa kanya. Sabihin ko, oh bro, ano to? 156 BPM. Tapos sabihin ko sa G. Gagawa na siya ng sarili niyang baseline. Ganun lang. So, importante talaga yung technical stuff. Yung, ang tawag ko niya, yung pinaka, yun, doon yung binigit mo. Ako, di ko alam yun eh. Yung mga 150, BPM. So, napaka-importante rin talaga na maalam tayo doon sa pinaka-technicals talaga. So, yun na doon talaga yung depth ng music. So, yun yung struggle talaga. Actually, lahat naman tayo, diba? Tayong mga Gen Zs. Diba? Napakahirap talaga ng time. Di ba? Pero that is not a big factor para hindi mo It could hinder us. Kasi kung talagang gusto niyo yung ginagawa niyo, you're gonna find ways to. Music is digital na ngayon. So napaka-solid din nun. So, yung struggles nyo sa time, parang ang nangyayari, magre-record yung isa tapos papasa sa'yo. Yeah, ganun talaga. So, paano yung naging finalization niya? Paano yung nasasabi, ito na, labas na natin ito? After ko i-mix and master, sisend ko sa group chat. So, Group chat. they would give their insights. So, parang sabi, oh bro, let's say, yung bass, medyo mahina yung ganito. So, May kulang. Ganun. Ako na, alam ko na yan. Pero most of that, ako na gagawa. Master. Basta, I'll just listen to their insights. But, ayun, importante rin na nakikinig tayo sa insights ng kabanda mo or kagrupo mo. Yeah. So, hindi porket sa tingin mo na ikaw yung nakakaalam ng ganun. Dahil ng isang bagay. Magbibida-bida na ako. No? Kasi, sabi ko nga,
sige, ako na yung sabihin natin yung front kasi I'm the vocalist and ako yung rhythm. Pero at the same time, sabi ko nga, if for example, yung bassline kay Robert yun, kung ang trip niya, sa kanya yun, hindi ko pakikalaman yung trip niya. Kasi, ano yun, linya na yun linya niya na yun. So, siya yung nakakalam kung anong tunog yung gusto niya i-produce. So, yan, lahat kami may freedom sa gusto namin tunog. Kung ano yung gusto niyong ilabas na final touch dun sa pinaka-instrument. Sa akin pa rin. Kung kunwari, gusto niyang sabihin niya, ay, tol, ulitin ko yung rolling kasi ganito. Pero mo yun kasi ikaw yung drummer eh. It's up to you. Solid. And yung pag doon natatapos na yung song, anong feeling? Sarap? Dahil ko na-release. Oo, nagkaroon. So, natapos na song, it's Okay. pero once it's released, yun masarap. Doon mo mararamdaman. Kasi, even if we're done with the song, hindi naman siya nag-release agad eh. Even in Spotify, nag-release kami weekly. It's to build anticipation so that people would get to familiarize themselves with the song. Kasi diba, kung release ka ng release, pero hindi pa naman sila familiar with the song, parang I think it's useless. So maganda yung maririnig muna nila, they get to be one with the music. Pagka na-absorb na nila yung song, they already appreciate it. That's the time, saka kami mag-bagay ng So, song. ganun yung pinaka-strategy niya, engage Yes. the listeners and the Para, followers. alam mo yun, kasi ayaw namin, kasi parang feeling namin ang selfish kung kami lang, sige, nag-release tayo. Ganun. Gusto namin, we would be one with the crowd. Na, this is our song, you get to feel the song. Ganun. Parang nangyayari, gusto niyong mas i-deepen pa. Yeah, yung relationship namin. Solid. Hindi lang siya basta listener ka lang namin. Sinasama niyo siya dun sa pinaka Sa experience, yes. Parang ganito. Parang na-imagine ko ganito eh. Parang kahit sabay-sabay tayo pumigit, parang tayo ng nararamdaman. Yun yung goal. That's the goal. Sarap. High school, tama. Yeah. Yes. Hindi handa. Hindi pa handa. Kasi unang awit. Sabihin na lang natin siguro. Unahin na natin yung unang awit. What's the story behind that song? Supposedly, the title of the song is Track 1. Ito yun. There's no definite parang inspiration behind it. It was just, alam mo, parang, di ba, nagsama-sama, tapos parang, sulat na lang ang kanta. So, trip lang. Yun yung una. Kaya siya naging track 1. Kaya siya naging kasi supposed to be nga, track 1 siya. Pero, nung pinasan namin siya for Spotify, nire-reject kasi hindi pwede yung track 1 na title. Okay. Ay, ibig sabihin May rules si Spotify. Okay, so sa lahat ng mga nag-start or Figure sa planning, yes, di ba? Hindi ba rin Hindi basta-basta. Bawal ang track number, like track 1, track 2, track 3, bawal yan. And another thing is, you guys are not supposed to have titles which are too generic. Kasi after namin yung track 1, the second title was supposed to be Una. Hindi rin pwede. So the third choice was yung unang awit. Yun. So, meron pala talagang rules pag mag-upload. Yeah. Kailangan may subject and group predicate talaga. Yeah. Subject for agreement. Yes, of Meron course. mga guidelines ng we need to follow. And then, the second. The second song, yung hindi banda, yun yung kinento ko kanina, which is yung sa nabasa ko comment. Yun na yun. Kaya hindi pa handa yung title niya. Parang nakuha mo siya dun sa comment section. Yeah. Ang hindi ko nakita siguro yung comment na yun, hindi ako makakakamove. Possibly. So, nakawa na naman kayo ng mga tips, no? So, sa mga naghahanap ng tema ng song, marami sa comment section. If you guys are looking for themes ng song, kahit saan makakakita. Yes. How much? Ganun na ako. Hindi lang para puro lyrics yung makuha sa comment section. Kundi, pwede tayo makuha ng tema ng kanta. Ang ganda. Kasi yung observation ma-expand talaga. And then The third song is... High school? Yeah, it's high school. High school, ano lang yun. Yun yung parang pinakasabi namin ni Kaloy. Parang nung gumagawa pa lang kami ng tulog, sabi namin, kagito gusto natin yung mana sponge cola. Kasi during that time, yung kasikatan ni sponge cola is nung high school kami. Tapos, the lyrics is more of confessing. Na parang since hindi mo kaya magawa, parang ang
scene na nasa utak namin while we were creating the song is parang kang nasa prom. And then during the prom, doon ka magko-confess. Kaya yung lyrics niya is, Sasaliw ng musika, aaminin kong minamahal kita because of the presence of the music. Kung baga, ang dinadala namin is not just yung high school na memories, but also the vibes. Alam yung unang hinilig ka, yun yung concept na Sabi ko yun eh. Holy boys gawin. Okay. Ang ganda naman. Kasi uso na yung mga throwbacks talaga. So, sa lahat ng mga... yung caption, di ba, nilabas mo siya nung Spotify. Nilabas mo sa page ninyo, high school, is the caption. It's very catchy talaga. Sa lahat ng mga the feelings. So, nakakasolid nun. Talagang di na... Yes, that's the word. Nostalgic siya. Walang nostalgia sa akin. Sa akin kasi always the best na Ang pangit. Bawal ka mag-propose. Wala kang bro, baka may masabi ng bawal. Bawal ka mag-propose. Ano yun? Nandun? Pare. So yun yung nangyari. Hindi ko nadala dun sa mga meaning ng kanta. Spatan nyo na sa Spotify, Glitch Point, di ba? Napaka-solid ng 3 songs pa lang yun, pero nakita na natin kung gaano ka-deep yung kanilang ginawa para at least maramdaman natin yung song. So, bago tayo matapos sa ating episode today, bawat isa sa inyo, bigyan niyo ako ng isang word, okay, isang word na pwede mong describe on what Glitch Point is, or what listeners yung pwede nilang makita or masubaybayan pa kay Glitch Point. Isang word lang. Okay, start Martin. Wala sa word lang. Sa'yo mo magsalita kanina mo parang takot ka sa mic eh. Ayos, gano'n yun naman. Wala, nagbabla ko yung takot. Kaya mo gusto ako sa word na eh. Anything that comes to your mind. Anything, kahit color yan, or kind of instrument man yan, bakit ba? Or kung paano siya sa'yo. Because of when sinabi sa'yo. Sir, kayo naman. Hindi, sige, start with you. Kaya may lang yan. Huwag ka kasi mahiya sa mic, hindi ka makakain. Tinuturo ka ng public space. Gusto ko kanityo ah. Patay siya mga. Anong word yun? Hindi, ano eh. Hindi ko alam kung... Sorry, MOL, tumatagal kasi akin yung sumagot. Sorry. Actually, ganun talaga. Para lang alam nila na walang script dito. Hindi, ganito kasi, isipin mo nag-uusap na tayo. Huwag mo isipin may Hindi, sa point din na parang describable din yung kasi feeling naman. Kumbaga... Ang galing namin. Wala sa mo, magaling. Maangas! Bakit maangas? Bakit maangas? Maangas kami! Parang sa Babalik na din. So, yun tama, maangas. So, maangas sila. Mamaya ba? Parang enjoyful. Happy. For me, be vigilant. Vigilant. Siyempre, Sana ako nakapag-isip. mapabatag ka sa mga posts namin, sa mga may release namin kanta, and at the same time, be vigilant sa paligid. In terms of creating music, Okay. in terms of being yourself. Kailangan maging vigilant kasi. Huwag ka magpakampante. Be vigilant. Yun yung para sa... May maangas yun. Ito ng vigilante. Okay, parang nangyari,
Hindi ko joyful lang. I think sa akin the one word is gonna be heart. Yeah, puso. Kasi because of three things. One is yung heart natin, it contains happiness. So there are songs which is gonna be expressing happiness. And then the second one is gonna be pain, of course, di ba? Kaya most of the songs merong kanta na kung broken heart. So, and lastly, kasi we do our music with our hearts. Yung sa amin, hindi ito literal na, gusto lang namin tumutog. Sinisigurado namin na when we're making music, binubuhos namin ito sa kata-kanta. So that's why I chose heart. So, emo. Emo. So emotional. Okay, hindi. Emotions involved kasi talaga yung mga kanta. So, parang hindi siya masusulat kung hindi mo sinulat yung emotions mo nung time na ginagawa mo yan dati ko, di ba? Yun lang. Okay. Siguro, matanda na kasi. So, ako lang after 8 So sana sa susunod, baka pa magkaroon tayo ng part 2, di ba? Kaloy ko ang makasama na. Yes. Dapat maaga. So, dapat maaga. Mas mainit tayo. May word kasi si Boy. Gusto. Nakita ko yung insights. Sa episode natin na to, Eds. Sa episode natin, nakikita natin na dapat masaya ka sa ginagawa mo. There's always joy in every craft you do. Kailangan makita mo yung purpose mo to make it clear na masaya ka sa ginagawa mo. At dapat maging vigilant ka. Dapat magaling kang magmatsyag doon sa paligid mo. Hindi lang sa paligid mo, but in your own self. Pag masdan mo yung sarili mo, di ba? Obserbahan mo yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Kailangan ng puso doon. So, your heart is always there dapat sa ginagawa mo. Gawin mo yung isang bagay because you love it. Diba? At yung emotion, punong-puno yan kapag nangyari na. So, sa episode natin na ito, napaka-solid ng episode natin. I'm looking forward for the success of this band. At nakita naman natin, diba? And we're looking forward for your success. Yes. So, yun yung purpose talaga ng podcast natin. First. Namamit natin yung bawat artistry because there is always a gem. Diba? Na merong artistry na possible na ang mangyari is maging playlist ninyo. Sana talaga. Subscribe! Isama nyo na sila sa playlist ninyo. Isama nyo na habang naglalaba, nagluluto, naglilinis kayo, naliligo kayo. Isama nyo na yan sa playlist nyo guys. Let you point, stream them on Spotify, YouTube. At maraming salamat sa napakasolid na episode. Thank you, Gus. Maraming salamat. First ever na band sa MYL. Marami pa tayong pasunod. Magkita-kita tayo sa taas. Pero bago tayo matapos, shoutouts. May mga shoutouts. Start with you. Ito ko na naman. Shoutout ka sa mama mo. Sa daddy mo. Shout mama. Wala ka na shoutout. Sige. Shoutouts. Shoutout nga po Promote sa... din yung mga gusto ko yung... Shoutout ko pala kay Bartol Days, Watch, and Carl Cunanan. Thank you na pinangkalak mo po sa inyong event last time ng Louis Vuitton. Thank you. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa pamilya Tenorio Alcala. Shoutout sa mga nakikinig sa amin. And shoutout kay Woods, yung manager namin. Which is very busy right now. So yeah, Woods, if you're listening, shoutout Anthony Bufente. Shoutout din sa mga nag-subscribe sa nag-follow. Alam ko sa ngayon guys, kaunti pa lang kayo. But with your trust, we believe we can make it. So maraming salamat sa inyo. And last but not the least, shoutout ako sa yung mga nag-follow, even na hindi namin kilala. Kasi syempre may mga nag-follow na kilala namin, pero yung mga hindi namin kilala, I wanna thank you too. Kasi even though we are not familiar with who you guys are, you're still believing in us. So maraming salamat sa inyo. Shoutout sa asawa ko. Salamat kasi dito. Kasi kaya mo ang gabi. Yes, sir. Shoutout sa misis ko. Shoutout sa mga boss natin. Ano yung shoutout?
Watch out, Kaloy! Ay, sayang. Pero susunod. The 1982 guy. So, okay na tayo. Yeah. Shoutout nga pala syempre sa lahat ng mga sumusuport syempre sa MYL, di ba? Kung meron mong nakitang gems or pwede mong matutunan in this episode, follow nyo na kami, di ba? Share nyo na kami. At sa lahat ng mga gusto mong magbanda, share nyo kami. Yung story na to. And then, maraming salamat sa inyo. Thank you sa support, syempre sa mga loved ones namin lahat. Maraming salamat sa inyo. And thank you. Kasi marami pa tayong mga susunod na episodes na mga solid na episode. Abangan nyo pa yung mga gagawing projects na yan. And maraming salamat sa inyo. Again, Quiz Gerald, Cringe Point, maraming salamat sa inyo. Meet Your Locals, MYL Podcast on Spotify. Thank you sa lahat. This episode is now signing off. Thank you. Shout out MYL! Thank you for having us! Thank you. Thank you.